Magandang hapon po sa ating lahat. Kanina po sabi ni Senator Bato, kasama po siya sa mga nagbebenta ng suka. Yung iba naman po siguro ay bumibili ng suka. Alam po ninyo ako, dahil sa hirap yata na dinaanan ko sa aking buhay, nangungutang po ako ng suka. Pero kahit po ganun, kahit na tayong lahat ngayon na nandito ay pinaglihilan sa suka, tayo po lahat ay nakakakilala. Alam natin kung bakit napakataas ng pangunahing bilihin sa ating bansa. Yung hindi kumakain ng suka, hindi nila alam yun. Alam din natin na lubog na ang ating bansa sa korupsyon. Kahit tayo, naaamoy lang natin ay suka. Pero sila hindi nila alam. Sapagkat karamihan sa kanila ay involved sa korupsyon. Bakit humirap ang ating bansa? 30% po ng pera ng kabangbayan nauuwi sa korupsyon. Tingnan po ninyo ang budget nyo ngayon. Budget natin sa taong ito, 6.325 trillion. Pag tinanggal mo po ang 30% dyan, ang dapat na national spending lang natin ay 4.5 trillion. Yun lang ang kailangan natin. Ano yung kanilang projected revenue? 4.8 trillion pesos. Alisin mo yung 30% na corruption, dapat 5.5 trillion yun. Sa mga tweet, ang gross revenue natin, kung wala ang corruption, will be 5.5 trillion. National spending, walang corruption, 4.5 trillion. Meron tayong surplus na 1 trillion pesos. Baliktad ang nangyari. Ngayon po, ang ating deficit, projected deficit, 1.5 trillion pesos. Katumbas ng mangungutang tayo 122 billion pesos per month. 4.2 billion pesos per day or 173 million pesos per hour. Bakit po yung hindi kumakain ng suka, hindi niya maintindihan niya? Bakit tayo po na ipinaglihilang sa suka ang nakakaintindi nito? Napakalaki po ng problema at hamon na hinaharap ng ating bansa. Ang ginagawa nila ay para pagaway-awayin ang Pilipino. They impeach the Vice President even if there is no basis for it. Tama po yung sinabi ng mga kasama ko. Nung pong nasa Cagayan de Oro kami, sinabi ko na, itaga mo ito sa bato, Senador. I-impeach nila ang Vice President. Nangyari na po. So, ang gagawin nila ngayon, even if the impeachment complaint was a handiwork of the 19th Congress, ang gagawin nila pagdating ng 20th Congress, pipilitin nila na doon nila litisin ang ating Vice President. There is a constitutional issue here. Kailangan po ninyo yung abogado na makakarating sa 20th Congress. Kailangan po ninyo yung abogado na lalaban para sa inyo, para sa katuwiran. Sapagkat kung wala po kayong dadalhin na abogado doon na magtatanggol, our country will be going to the dogs. Hindi ko na po hahabaan ang aking sasabihin. Nagkakaintindihan naman po tayo. Gusto ko na lamang ikwento sa inyo nung inimbita po ako ng Filipino Inventor Society. Napakarami po pala nilang nagawang invention. Ang Pilipino pa lang nakagawa ng karaoke, ng yoyo, ng bamboo incubator, ng 3-in-1 jeepney, ng isang unsinkable portable boat, ng isang laser acupuncture device. Napakarami po. Pati pala banana ketchup, Pilipino pala naka-invent. Ang sabi ko po sa kanila, bakit hindi kayo naka-invento ng isang aparato na kailangan natin, lalo po ng isang scanner
na kung saan yung pong kumakandidatong senador ngayon, 65 yata silang lahat. Padadaanin po nyo sa aparato na yan para makita natin kung sino yung qualified. Madali po yun para hindi na mahirapan ng ating bansa. Padaanin po yung 65 na tumatakbong senador. Maniwala kayo sa akin, kapag kayong na-inventong aparato na yun ay matino, alam po ninyo kung sino lamang ang lulusot doon? Ito pong mga kandidato ng PDP Laban. Lahat po ay re-redikin ng aparato na yun. Maniwala kayo sa akin, sapagkat yung aparato na yun ay ginawa sa suka. Salamat po. Oh! Attorney Rodante Marcoleta. Oh! Suka! Suka! Wow! Halika dito, sumama ko dito. Okay na. Okay, yan po ang ating, grabe yung tapang nyo, ha? Ako, nanonood ako. Di ba? Nanonood naman kayo, di ba? Mag-isa lang siya ron sa lamesa na yon. Tapos lahat ng katapat niya, sinasagot niya, nilalabanan niya, palakpakan niya kung gaano katapang yung tao na yan. At wala silang maisagot na tama. Napakatalino, kaya ako, believe ako sa taong yan. Okay, next. Our next candidate is a well-known spiritual leader, philanthropist, environmentalist, and humanitarian and peace advocate. He is the founder of the Kingdom of Jesus Christ, a religious organization based in Davao City, which has grown exponentially from the Philippines to the world in a span of 4 decades, aside from the global dissemination of the gospel of the kingdom. Ladies and gentlemen, the founding chairman, Sonshin, am I right? Media Network International, SMNI. Palakpakan po natin, number 53, Pastor Apollo C. Kibuloy. Siyempre, tawagin natin Upang ipakilala? Oo, upang ipakilala po ang ating number 53. Palakpakan po natin Attorney Israelito Torreon. Torreon. Maayong hapon sa tuwang tanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Attorney Israelito Pañares Torreon. Ako po ay representative ng aming pinakamamahal na si Pastor Apollo C. Kibuloy. Alam niyo po, mahirap pala sumunod sa isang magiting at magaling na speaker na si Congressman Marcoleta. Buti na lang, yung aking pong nire-represent, magaling din at guwapo. Si Pastor Apollo C. Kibuloy ay kailangan nating suportahan. Bakit? Galing siya sa kahirapan. Ang kanyang mga magulang ay galing sa Lubao, Pampanga. Pinanganak siya doon sa Kalinan sa Tamayong, Davao City. Siya po ay galing sa kahirapan. Kaya naiintindihan niya ang kahirapan. Yung sabi po ni Presidente Marcos na bumibili lang daw ng suka at meron ng certificate of candidacy, maniwala kayo o hindi. Si Pastor Apollo C. Kibuloy noon, dahil sa kahirapan, ay gumagawa po ng suka. Pero dahil sa kanyang paniniwala at sa kanyang grabe na determinasyon na maka-achieve sa buhay niya, napaakyat niya ito, nag-aral, naging scholar, naging pastor, at